Hataw ng Bayan! Hataw ng Bayan! DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City is a member of Manila Broadcasting Company or MBC Media Group and kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and a sister station of DZRH in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporation. Radyo Natin aired 24/7. Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga karadyo natin. At araw po ngayon ng Tuesday, it's October 28, 2025 mga karadyo natin. And syempre inyong nakasama ngayong umaga si karadyo natin, Adel Albulus. Hataw ng Bayan! At para sa mga una nating mga balita mga karadyo natin, dahil ba kumusta ba yung kumusta ba yung mga umaga nyo? Talaga na mga okay lang ba yung kalagayan nyo ngayon dyan? Dahil sa umaga na ito mga karadyo natin, napakadami nating mga balita na dapat nating matatalakan. Sa mga sa ating Facebook page, live na live po tayo mapapanood sa DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At sabay din mapapakinggan sa inyong mga radyo sa 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At para sa una nating balitaan mga karadyo natin, pero bago yung oras natin is now is 6:15 in the morning. It's Philippine Standard Time. Hataw ng Bayan! At ang oras na ito ay atid po sa inyo ng Lucky's Hot Pandesal. Kaya sa mga wala pa mga nakapagpandesal dyan, talaga naman na magpandesal na kayo sa Lucky's Hot Pandesal. Hataw ng Bayan! Para sa una nating balitaan mga karadyo natin, talaga namang good news ito. Hataw ng Bayan! Dahil BARM may ayuda sa mga nilindol sa Davao Oriental. Nagpadala nitong Biyernes, October 24, ang Bangsamoro Government ng mahigit 5 toneladang relief supplies para sa mga biktima ng 7.4 magnitude na lindol na yumanig mismo sa Manay, Davao Oriental. At mga karating na mga lugar, mahigit 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Ang Ministry of Social Services and Development Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagpadala ng 500 hygiene kits Hataw ng Bayan para sa relief mission sa Manay ng Bangsamoro Government. Ayon sa mga hiwalay na pahayag nitong Sabado, noong October 25, ni Bangsamoro Social Services Minister Raisa Jajuri at ng kanilang Regional Chief Minister na si Abdul Rauf Makakuha. Kabilang sa mga pinadalang relief supply sa Manay ay mahigit 5,000 bags ng tig 5 kilong bigas mula sa BARM, Rapid Emergency Action on Disasters Incidents or ng REDI, at 500 kitchen utensil kits mula naman sa Project Tabang ng Bangsamoro Government. Nagtulungan ang BARM REDI na nasa pamamahalahan ni Muhammad Farzay Abotazi at ang MSSD BARM sa pagpapadala ng relief supply sa may Manay nitong Biyernes. Ayon kay Makakuha, mga karadyo natin, ayon kay Makakuha, ang BARM government ay laging handang tumulong sa mga komunidad sa labas ng autonomous region na sinasalanta ng mga kalamidad at sakuna, no? Noong October 25 nito mga karadyo natin, no? Nung Sabado lang po ito ng October 25, 2025 mga karadyo natin mula sa Cotabato City, Bangsamoro Region.
And then itong anong mga karadyo natin, itong ayuda na ito, talaga na mga nagbigay tulong mismo. Nagbigay tulong mismo ang BARM para magbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng lindol. Kasi alam naman natin mga karadyo natin no, na nung mga nakaraang weeks, talaga namang alam natin kung gaano mismo kalakas ang lindol sa Manay, Davao Oriental. So talaga na yung mga ibang mga kabahayan doon, mga karadyo natin, ay talaga namang ang daming bahay ang gumuho mismo. Kaya naman good news ito mga karadyo natin no, dahil nagpaabot mismo ang BARM ng ayuda sa mga nasalanta ng lindol, mga karadyo natin. So mahigit nagpadala umano ng 500 hygiene kits. So nako mga karadyo natin, talaga na isa ito sa mga napaka-importante na ayuda na dapat matatanggap ng mga nasalanta mismo ng lindol sa Manay, Davao Oriental. So hindi lang yung mga karadyo natin no, talaga namang hindi lang 500 hygiene kits para sa relief mission. Kundi na rin mga karadyo natin no, na meron din silang ibinigay na mga relief goods na alam naman talaga natin na talaga na mga magagamit mismo ng mga nasalanta ng lindol sa Manay, Davao Oriental. Kasi alam niyo mga karadyo natin, talaga na mga 7.4. So talaga na mga karadyo natin napakalakas na lindol yun. Kasi alam naman natin mga karadyo natin na talaga namang itong 7.4 na lindol na naranasan sa lugar ng Manay, Davao Oriental, mas malakas pa ito mismo mga karadyo natin compare sa lindol doon sa Cebu City. Kasi doon sa Cebu City mga karadyo natin nasa mahigit 6.2 yung lindol mismo. So talagang malakas talaga itong mga karadyo natin nangyari na lindol sa may Manay, Davao Oriental. Kasi mga karadyo natin no, alam naman talaga natin na yung nangyaring lindol doon sa Cebu City, talaga na mga gabi nangyari ito mga karadyo natin. So itong sa Manay, Davao Oriental, talaga na mga umaga ito nangyari mga karadyo natin. Umaga na 7.4. So hindi lang mismo mga taga Davao Oriental ang nakaranas mismo ng lindol mga karadyo natin. Pati na rin na mga dito sa lungsod ng Cotabato City. So alam naman talaga natin mga karadyo natin, di ba? Na nakaranas din tayo ng lindol noon. Talaga namang ang dami mga taga Cotabateño ang nahilo mismo sa lindol na yun dahil 7.4 mga karadyo natin. So talaga na mga hindi biro ang makakaranas ng lindol na yan. So talaga naman yung mga ibang karadyo, yung mga ibang mga netizens natin dyan, talaga na mga nakaramdam sila ng lindol or ng paghihilo. So talaga naman mga karadyo natin no, kapag nakakaramdam tayo ng lindol, so just for example mga karadyo natin no, halimbawa lang. So kung nakakaramdaman tayo ng lindol, so much better siguro na wag muna masyado tayo magpapadala ng sa panic. Kasi alam niyo mga karadyo, kapag nagpapadala tayo sa panic, minsan is hindi tayo nakakaisip ng mabuti. Talaga namang ito mga karadyo natin, talaga namang ay nagkilos mismo ang BARM na magbibigay ng ayuda sa mga biktima mismo ng lindol na yumanig sa Manay, Davao Oriental. So hindi lang 500 hygienes mga kabida no, hindi lang 500 hygiene kits ang ibinigay ng BARM. Kundi na din mga karadyo natin no, kabilang na rin daw ang mga
pinadalang relief supply sa Manay na mahigit na 5,000 bags ng tig 5 kilong bigas. So naku mga karadyo natin. So talaga na mga malaking tulong na rin ito sa mga naapektuhan ng lindol sa Manay, Davao Oriental. Hataw ng Bayan! Oras natin is na mga karadyo natin, alas 6:23 na po ng umaga. Hataw ng Bayan! Oras natin is now is alas 6:23 na po ng umaga. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITFI, located at Poblacion 8 Caca, Hataw, Cotabato City. At para sa sunod natin mga balita mga karadyo natin, Hataw ng Bayan! So mga karadyo natin talaga na mga sa sunod nating mga balitaan. Hataw ng Bayan! Para sa ating hataw ng bayan, pag-turn off ng mga kagamitang pandigma, pinuri mismo ng mga militar. Kapsyong ko awang Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. Muling ipinamalas ang matatag na ugnayan sa pagitan ng komunidad at militar matapos isinuko ang 12 kagamitan pandigma at mataas na kalibre ng armas sa Poblacion, Talitay, Maguindanao del Norte. Nitong October 29 lang ang karadyo natin, no? Nitong October 27, 2025. Ang nasabing pagsuko ng mga armas ay bunga ng mahigpit na pagtutulungan ng Local Government Unit o LGU ng Talitay, kasama ang 1st Mechanized Battalion at ang 6th Infantry Uniform Brigade ng 6th Infantry Kapilan Division ng Philippine Army, pinesenta kay Brigadier General Edgar Catu Brigade Commander ng 601st Infantry Brigade, at ang iba't ibang uri ng armas na nakalap mula sa iba't ibang barangay mula sa munisipyo ng Talitay, Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga Hataw ng Bayan! Kabilang sa mga isinukong kagamitang pandigma ay mga sumusunod na 2 sniper rifle na may 2 magazine, isang 7.62 mm rifle, 7 40 mm grenade launchers at isang carbine cal na may .30 at isang rifle car na .30 din. Dumalo at formal na nagpresenta sa mga nasabing armas sina Municipal Mayor Sidik S. Amiril at Vice Mayor Musa Amiril, kasama mga leader mula sa siyam na barangay ng Talitay. Ipinahayag ni Brigadier General Edgar Catu ang pasasalamat at pagkagalak sa aktibong pagkakaisa ng LGU sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga loose firearms. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng kampanya laban sa iligal na mga armas ay dahil sa aktibong pagkakaisa ng ating pamayanan at kasundaluhan na idinirektang ipag-ugnayan sa mga lokal na lider sa iba't ibang bayan ng probinsya. Talaga na mga naniniwala ako na sa bawat baril na sinuko ay katumbas ng pagsasalba sa buhay ng mga inosenteng sibilyan dito sa aming mga komunidad. Samantala, pinuri naman ni Major General Donald M. Guimeran, Alhamdulillah, Hataw ng Bayan! Samantala, pinuri naman ni Major General Donald M. Giaman, Commander ng Western Mindanao Command 6 Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central ang mga tropa ng 1st Mechanized Battalion ng
ng 601st Infantry Brigade, lalong higit ang lokal na pamahalaan ng Talitay sa kanilang kooperasyon para matagumpay na maipapatupad ang small arms and light weapons ng SALW ng management program sa kanilang lugar. Pagpatuloy natin ang kumpanya laban sa paglaganap ng mga illegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan hindi lamang sa probinsya ng Maguindanao del Norte, kundi sa buong Central at South Central. Ito na rin sa radyo natin sa South Central Mindanao. Lalo pa nating palalakasin ang magandang ugnayan sa ating mga lokal na lider dahil malaki ang kanilang kontribusyon sa tagumpay ng SALW Management Program upang mabawasan at mawala ang mga illegal na armas na madalas nagagamit sa karahasan. Ani pa ni Major General Guimaran. Ang aktiba ay patunay na nagpapatuloy ang pagkakaisa ng pamahalaan, lokal na liderato at militar sa hanggaring makamit ang mapayapa at ligtas na Mindanao. Ng bayan! Hataw ng bayan! So yung mga karadyo natin talaga na mga dapat lang talaga na maikumpiska yung mga armas mismo na nagdadala mismo ng threat sa ating mga lugar. Alam niyo mga karadyo natin na talaga na mga tama lang din talaga na nakumpiska ito para magsibi ng kapayapaan sa ating lugar. Kasi alam naman natin mga karadyo natin na ang dami-dami mga krimen na nangyayari sa mga ating lugar. So talaga na mga tamat na talaga namang ang daming mga klase ng mga baril na dapat lang talaga na ikumpiska upang mabigyan ng kapayapaan yung mga lugar natin. Alam naman natin mga karadyo natin na ang daming mga krimen o na mga patayan ang nangyayari sa mga lugar natin sapagkat mga karadyo natin na talaga na mga itong mga kasundaluhan natin ang dami nilang na nakumpiska na mga iba't ibang klaseng mga armas mga karadyo natin. So oras natin is now is 6:30 in the morning in its Philippine Standard Time. At ang oras ay nahatid po sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin ang Green Pharmacy makita sa tapat lamang ng People's Palace Avenue, Cotabato City. Hataw ng bayan! So magko-commercial break muna tayo mga karadyo natin. Dahil lamang po kayo sa inyong mga ikinauupuan. Hataw ng bayan! May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried,
Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroon itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed of Philippine Professional Regulation Commission, located at second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangacc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahal sika pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. So lang, Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken
Hataw ng Bayan. Para sa ating hataw ng bayan ngayong umaga nito mga karadyo natin. Oras natin is now 6:37 in the morning. 6:37 in the morning. It's Philippine Standard Time. Hataw ng Bayan. Oras natin is now is 6:37 in the morning. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay nahatid sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Matatagpuan sa may Makapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. At para sa sunod natin mga balita mga kahataw, ito no dahil si Cotabato Mayor's Office, councilors nag-clean up drive. Nagtulungan ng mayor ng Cotabato City na si Cruz de la Cruz Matabalaw at ang mga kanyang miyembro ng sangguniang panglungsod sa isang eksensitibong clean up drive sa lungsod mismo ng Cotabato City. Nitong Biyernes lang ito mga karadyo natin nung October 24, 2025. So last week. Magkatuwang na inorganisa ng Cotabato City Council at tanggapin ni Matabalaw or ni Mayor Bruce Matabalaw ang clean up drive. Maugnay ng kanilang masigasig na kampanya para sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lungsod. Isa sa mga layunin ng naturang clean up drive ang mas mapalawig pa ang kooperasyon ng Cotabato City Government at ng mga residenteng Muslim or Christian at non-Moro indigenous communities. Na sakop nito na sa pagpapalaganap ng cleanliness, beautification at sanitation programs ng Mayor's Office ng sangguniang panglungsod. Nagtutulungan ng administrasyon ni Mayor Bruce Matabalaw at ang tanggapin ni Vice Mayor Joair Madag sa pagpapatupad ng cleanliness and sanitation program sa Cotabato City. Ang kanilang clean up drive nitong Biyernes ay suportado mismo ng Cotabato City Police Office sa pamumuno ni Colonel Jibin Bongkayo ng Marine Battalion, Landing 6 na tumutulong sa mga peacekeeping activities ng pulisya sa lungsod, ng mga kasapi mismo ng mga Bureau of Fire Protection at ng 37 Barangay Government na sakop ng City Local Government Unit. Sa mga hiwalay na pagpapahayag nitong linggo o nung October 26, mga karadyo natin, nagpasalamat ngayon ang second term na mayor ng si Matabalaw at si Vice Mayor Madag na presiding chairperson ng City Council at sa mga suporta sa kanilang joint clean-up drive noong Biyernes ng October 26 nung mga karadyo natin nung linggo ng Sunday ng October 26, 2025, Cotabato City, Bangsamoro ng Bayan. Bangsamoro Region. So para sa report ni radyo natin Caroline Abbas. So para sa report ni Caroline Abbas, so ihataw mo na yan ang iyong report ng Bayan. Miss Caroline Abbas. At radyo natin Dela muling ipinamala sa matatag na ugnayan sa pagitan ng komunidad at militar matapos isuko ang 12 kagamitang pandigma at matataas na kalibre ng armas sa poblasyon at Talitay, Maguindanao del Norte. Kahapon ika-20 sa may poblasyon na Talitay, Maguindanao del Norte. Ang nasabing pagsukod ng mga armas ay bunga ng mahigpit na pagtutulungan ng local government units ng Talitay kasama ang 1st Mechanized Battalion at ang 6th of 1st Infantry Brigade ng 6th Infantry Campilan Division, Philippine Army. Inipresenta kay Brigadier General Edgard Cato, Brigadier Commander ng 6th of 1st Infantry Brigade, ang iba't ibang ori ng armas na nakalap mula sa iba't ibang barangay mula sa munisipyo ng Talitay, Maguindanao del Norte. Ipinahayag ni Brigadier General Edgard Cato ang kaniyang pasasalamat at pagdalaka sa aktibong pakikisa ng LGU
sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga loss of firearms. Ayon pa sa kanya, ang tagumpay ng kampanya laban sa iligal na mga armas ay dahil sa aktibong pakikisa ng mga pamayanan at kasundaluhan na direktang nakikipag-ugnayan ng mga lokal na leader sa iba't ibang bayan ng probinsya. Naniniwalaan niya siya sa bawat baril na isinusuko ay katumbas ng pagsasalba sa buhay ng mga inosenteng sibilyan dito sa komunidad. At ito si RN Carolina Abas para sa Hataw ng Bayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino at sama-sama tayong pangsamuro. Hataw ng Bayan. Pero RN Caroline Abbas, nandyan ka pa ba? Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. So maraming salamat sa report mo, karadyo natin Caroline Abbas. Dahil yun mga karadyo natin, dahil na sa pag-turnover mismo ng kagamitang padigma, talaga na mga pinuri mismo ng mga militar. Talaga na mga andaming mga armas na naisuko. So mahigit 12 ng mga armas ang naisuko. So kasama na doon yung mga iba't ibang klase ng mga baril, tulad ng mga grenade launchers, ng mga 9mm pistol at ang kung ano pa man. So talaga na mga dapat lang talaga na makumpiska yung mga armas na nagdudulot mismo ng threat sa ating mga lugar. So talaga nagtinding aksyon yung ating mga kapulisan at yung mga ating kasundaluhan sa paghigpit mismo ng checkpoint para sa mga nasabing kriminal. So talaga na mga agad nilang nakumpiska yung mga iba't ibang klase ng armas na nagdudulot mismo ng gulo sa lungsod ng Talitay. So hindi lang mismo sa Talitay mga karadyo natin, no? Pati na rin sa lungsod mismo ng Cotabato City. So talaga na mga walang nagawa yung mga kriminal. So talaga namang isinuko nila yung mga kagamitang pagdigma, yung mga kagamitan mismo ng pagdigma. So grabe pala mga karadyo natin, no? So nandoon yung mga armas ng mga sniper rifles at merong umanong dalawang magazines and isang 7.62 mm rifles nako and 7 40mm grenade launchers at isang carbine cal na mayroong .30 at isang one rifle na .30 din mga karadyo natin. Talaga na mga dumalo at forma na nagpresenta sa mga nasabing armas na Municipal Mayor Silik S. Amirin at Vice Mayor si Musa Amirin kasama ang mga leader mula sa Siyam na barangay sa Talitay. So para sa ating karagdagan na report, narito ang report ni RN Jong. So RN Jong, kung may report ka man, ihataw mo na yan. Please come in. Karadyo natin, Jong, nandyan ka pa ba? Para sa ating report, narito na po ang report ni Jong, ni Karadyo natin, Jong. So, Karadyo Jong, ihataw mo na yan. Alright, magandang umaga, radyo natin Adil. At ito, alamin natin ang presyo
ng mga gulay sa pamilyang bayan upang malaman ng ating mga nakikinig ngayon na at balak mamili ng presyo ng gulay kasamang atin. At ito, ang talong ay nasa 40 to 50 ang isang kilo. Ang palaya nasa 60 ang kilo, pipino 50 to 70 ang isang kilo, kalabasa 30 ang isang kilo, sitaw 40 ang isang kilo, habang itong ang isang bugos ng sitaw ay nasa 40 ang bawat bugos nito. Habang itong langka naman ay tag-20 ang isang supot. Habang itong paborito ng bayan, itong sari-sari ay makukuha mo ito ay tatlong supot ay nasa 25. Habang ito ang kung bilhin nito ay bawat isa ay nasa 10 pesos ang isang supot. Habang itong puso ng saging ay nasa 20 ang isang piraso ito. Habang itong alogbati ay nasa 10 ang isang bugos. Habang itong malunggay ay nasa 10 ang isang bugos. Habang itong nabalapan ng langka ay nasa 30 ang isang supot. Ito radyo natin na adil. Hataw ng Bayan. So maraming salamat sa report mo, karadyo natin, Jong. And para sa ating sunod na mga balitaan, mga karadyo natin, Hataw ng Bayan. so oras natin is now is 6:49 in the morning. It's Philippine Standard Time, or 6:50 na po ng umaga. At ang oras ng mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng nakapagpandesal ka na ba? So ang oras na natin sa inyo ng Lucky's Hot Pandesal matatagpuan sa Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Soriano. So magko-commercial break muna tayo, mga karadyo natin. Diyan lamang pa kayo sa inyong mga kinauupuan. Hataw ng Bayan. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside, and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. May bago. Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain: biryani chicken, beef, shrimps at fish; kabsa chicken, beef, shrimps at fish; masbus chicken, beef, shrimps at fish; sambosa chicken, beef, veggie at cheese; at Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City.
bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House, Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916 3574 888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Hataw ng Bayan. Oras natin is now mga karadyo natin is 6:53 in the morning. It's Philippine Standard Time at ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated. Hataw ng Bayan. So para sa ating sunod na balita mga karadyo natin, ito no, sa lungsod ng BARM, magkakaroon to ng BARM Expo 2025. So nagsimula na po mga karadyo natin, no? So ngayong araw mismo. So sabi dito is get ready to experience the vibrant fusion of halal, coffee, coconut, and consumer empowerment at this year. So located at KCC Mall of Cotabato, itong event ng BARM Expo 2025. So discover the best of BARM product, culture, and people as we empower consumers, advance the halal industry, and promote the local agri-industries for a stronger and more resilient Bangsamoro. So don't just hear about it, be part of it. So mga karadyo natin na meron pong magkakaroon po ng BARM Expo sa KCC Mall of Cotabato. So ngayon po mismo mga karadyo natin ang opening program ng BARM Expo. So hanggang October 32 siya mga karadyo natin. So first day ngayon. So mga signing between sa MTIT, Micro, Small and Medium Enterprises or MSMES and tourism-related enterprises ng Tres on Halal certification. And sa October 29 naman mga karadyo natin is a halal coconut coffee and consumer for a later art competition and barista competitions and cup tasters competition. So para sa ating karagdagan ng report, please come in. Kung meron ka mang report, ihataw mo na yan. Inuupan na ng dalawang sariling pamilya sa bayan ng Sultana Mastura ang kanilang hidwaan matapos sa mamagitan si Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura CPA sa bayan ng Sultan Kutarata. Naging katuwang ni Governor Mastura, sina Sultan Mastura, Mayor Dato Armando Mastura, Abdul Hadi Magid at si Hamza Abdullah sa kanilang inisyatiba. Ayon kay Governor Mastura, mahigit 2 taon din ang hidwaan ng pamilyang Daro at pamilyang Sawal sa nasabing bayan at dagdag pa nito na naisa niyang matapos ang lahat ng mga rido sa probinsya ng Maguindanao del Norte dahil naniniwala ito na dito nagsisimula ang kaunlaran ng bayan at pag-angat ng buhay ng mga mamamayan sa lalawigan. At yan ang report para sa Ataw ng Bayan. Ito, si RN Annaliza Abbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Hataw ng Bayan. So maraming salamat sa report mo, karadyo natin Caroline Annaliza Abbas.
And oras natin is now is 6:56 in the morning. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Biryani House Cotabato Branch. And hatid din po sa inyo ng Al Raiz Coca-Cola Ventures Corporation sa pamamahala ni Manager Abidin A. Ali, matatagpuan sa Ramon Senior Street, RH13, Cotabato City. And para bago magtatapos ang ating programa, so dako muna tayo sa ating Facebook Live. Magandang hapon sa ating viewers diyan sa mga oras na ito. Good morning sa inyo diyan. Magandang umaga diyan kay Sembay Adam. So sabi niya dito, hello Kuya Idol, good morning. Watching from Tacurong City. Shukran Idol, God bless. Sa mga taga Tacurong City diyan. So magandang umaga sa inyo diyan. And hoping sa mga oras na ito ay nakapag-almusal na kayo sa mga oras sa umaga ito. And dito po nagtatapos ang ating programang Hataw ng Bayan ngayong araw po ng Martes. It's October 28, 2025 mga karadyo natin. So muling nakasama nyo ngayong umaga si karadyo natin Hataw ng Bayan. si karadyo natin Adel Albulushi. So ito po si RN Adel Albulushi para sa Hataw ng Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sama-sama tayo. Ng Bayan. Bang Samoro.